Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating printing channel. So etong video na to para sa mga beginners lang din to na hindi marunong gumamit ng WinRAR. So unang-una, kapag papasukin mo yung printing business, kailangan kahit papano medyo techie-techie ka ng konti, no? Yung konting-konting pagka-techie ka lang. So yung WinRAR, para sa mga hindi nakakaalam, ginagamit siya para i-compress yung file. So halimbawa, 2 gig yung file mo, para ma-compress siya, gagamitan mo siya ng WinRAR para yung 2 gig at least maging 1.5 gig lang siya. Kumbaga makakatipid ka ng space kung gumagamit ka ng mababa lang yung size nung iyong hard disk drive or yung iyong cloud server. Kagaya nito, meron lang tayong 200. So bakit ko nga ba nasabi ang WinRAR, no? Kasi may mga nag-a-avail sa akin ng template, hindi nila alam gamitin yung WinRAR. Kumbaga hindi sila ganon kateki. So yung WinRAR, tinuturo naman yan sa eskwelahan, sabihin na natin na Computer 101, no? Kung hindi tinuro sa inyo yung paggamit ng WinRAR, ay medyo baka yung instructor nyo ng Computer 101 ay hindi rin alam yung WinRAR. At ayun, ang WinRAR, no, libre lang din siyang software. Masasabi mo na siyang libre kasi hindi nag-expired yung kanyang trial. So para ma-download mo yung WinRAR, mag-google ka lang, WinRAR, enter mo lang yan, lalabas na dito yung pinakaunang-una, winrar.com. Download mo lang siya, click mo lang, madadownload nyo at magagamit nyo to, hindi na kayo magbabayad dito, libre lang to, wala na kayong kailangan pang i-crack. So eto, no, ang pinaka-latest version niya ay version 7, pero hindi pa out, or kumbaga for trial pa lang yung WinRAR version 7. So i-download nyo lang itong WinRAR version 6. Itong 32-bit kung 32-bit PC yung inyong computer, or 64-bit kapag ka 64-bit yung inyong mga computer, no? So far naman sa pagkakaalam ko, lahat naka 64-bit na at maganda na yung mga computer nyo kahit papano, no? So mag-move forward na tayo kung paano ginagamit yung WinRAR. So halimbawa, nag-avail kayo sa akin ng template. Kapag ka din-download niyo yan sa Google Drive, kagaya nito, no, da-download mo yan, syempre i-compress yan ni Google Drive. So hindi mo siya mada-download ng isa-isang folder. Isang files lang yung marireceive mo, tapos i-extract mo na yon. Kagaya nito, ganito na yung makakarating sa'yo, no? Ganito na yung mada-download mo. So paano gamitin yung WinRAR? I-right click mo lang siya, tapos extract to. So makikita nyo, lahat ng mga parang libro na may belt, ayan, pwede mo siyang ma-open or ma-access gamit ang WinRAR, no? I-double click mo lang yan, ayan. So makikita nyo, trial period, no? Pero hindi nag-expired yan. Ayan, no? Ayan, ma-access mo yan. Pero syempre, ma-hassle ka pa kasi nasa loob pa niya. Kailangan i-extract mo, right click, tapos extract to. Ganyan. So, etong WinRAR, pwede mo siyang lagyan ng password para kung sino yung pagbibigyan mo lang ng files, siya lang yung makaka-access. So, gaya na ito, lalagyan ko siya ng password para ma-open ko siya at para mailabas niya na yung laman. So, etong WinRAR, ginagamit niya siya para pang-compress, para makatipid ka ng space sa inyong mga SSD, hard disk drive, sa cloud server. So, mamaya, pagka na-extract niya na, ikukumpara natin yung naka-compress at yung ganito, yung isang buo lang. Makikita nyo, napakalaki nung pagbabago. So halimbawa naman, meron na kayong naka-install na WinRAR pero hindi nyo ma-open yung ibinigay sa inyo na files na WinRAR. Sa madaling salita, ibig sabihin nun, lumang version pa yung naka-install sa inyo na WinRAR. Kagaya nito, WinRAR version 6.11. So halimbawa ay meron lang akong WinRAR na version 4 lang. Ibig sabihin, WinRAR 6.11 na to, halimbawa ang naka-install sa akin ay yung version 4 lang, tapos i-open ko yung isang naka-compress na file na WinRAR pero version 6 siya, hindi mo siya ma-open. Kailangan i-uninstall mo muna yung luma mong version na WinRAR, tapos i-download mo yung bagong version para ma-access mo yung latest na version na ganito, para ma-extract mo siya. So ulitin ko, halimbawa, ito mas madaling explanation, no? Halimbawa, meron kang Microsoft Word na 2007. Yun lang yung naka-install sa PC mo. Tapos binigyan ka ng boss mo na Microsoft Word 2016.
yung 2016 na yon na files na yon, hindi mo ma-open yon kapag luma pa yung version ng Microsoft mo, no? Ganun din sa WinRAR, no? Hindi mo ma-access yung isang files kapag luma pa yung naka-install sa'yo. So, ayun nga, i-uninstall mo yun. Tapos, mag-install ka ng bago. Libre lang naman niyang i-download. So, eto tignan natin yung files, di ba? 7.97 yung size niya kapag naka-compress. So, kapag hindi siya naka-compress, 8.76, di ba? Napakalaki, 1 gig yung natipid mo na size, di ba? So eto kagaya ni Google Drive, kapag nag-download nga kayo, ayan kino-compress niya para mas makatipid ng file size. Tas kayo na lang yung mag-extract. So paano ang tanong, paano naman mag-compress din? So halimbawa, ito i-compress natin. Click nyo lang to, tapos right click, add to archive. So make sure na naka-install na sa inyo yung WinRAR, di ba? Napanood nyo naman kanina kung paano. So ito, pwede nyo palitan ng pangalan, tapos dito yung password. Yan, lalagyan nyo yung password, halimbawa 1, 2, 3, 4. Ayan. So make sure na hindi nyo kakalimutan yung password nyo, no? Kasi etong WinRAR, napakahirap nito. Kumbaga i-forgot password. Kumbaga mahirap talaga na ma-forgot password to. So kung merong makakapag-hack, ma-open yung WinRAR, napakagaling, no? So ayun, click nyo lang yung okay, tapos mag-automatic na yan. Ayan, diba? So ito si Google Drive, na kapag compress na siya ng file, kung nakita nyo, nakalagay na dito, ready for download na. Ayun diba, naka-WinRAR siya. Ayun. So, ganun yon. Kapag mag-build kayo ng template, naka-WinRAR palagi yung ibinibigay sa inyo ni Google Drive. Kaya ako na-open din tong topic na to, yung paggamit ng WinRAR. Kasi nga, hindi naman lahat magaling mag-layout, no? So, eto, may o-offer ako sa inyo na template. Sobrang daming mga template nito, mga picker sticker, yung mga nakadungaw na ganyan, iba-iba. So, ipapakita ko sa inyo. Yung mga ganyan, diba? Yung mga nakikita nyo na naka-display sa mga printing shop, yung mga nakasabit-sabit, ayan, napakadami na ito. So kung gusto nyo mag-avail nito, one-time payment lang, para sa mga hindi magagaling mag-layout kagaya ko, eto naipon-ipon ko na lang din to. Ayan, sobrang dami nito. Ayan, yung mga kagaya nito, mga ganyang design, ang dami niya, no? Ayan, sa mga naghahanap ng mga ganyang design, ayan, ma-access nyo to, one-time payment lang. So ito, time to time, pag meron akong mga nakukuha din na template, ina-upload ko dito. Ito, personal kong Google Drive to, bibigyan ko kayo ng access dito for one-time payment. Hindi naman syempre kamahalan, gusto ko lang din ma-maintain etong aking cloud server. Syempre binabayaran ko to monthly. Meron pa dito, mga motor decals, pang mga motor-motor. Hindi lang natin ma-open kasi naka siya, Corel Draw, yung mga ibang files dito. And then bibigyan ko rin kayo ng Corel Draw kasi sobrang daming rin dito, laman nito. To-open lang natin yung mga iba. Mga naka-Corel Draw yung iba. Ayan, ganyan, ma-access nyo lahat yan. Car sticker, meron pa yan dito. Ayan, iba-iba. Aerox, ano pa ba? Ayan yung mga model, di ba? Tapos hindi lang yan yung makakukuha nyo, dito, Meron din itong mga software, halimbawa, wala kayong mga Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, ayan, mada-download nyo dito yan. So, 3D Mags, all event template, mga pang-invitation, wedding, binyag, birthday, pang mga tarpaulin. So, eto, 200 gig pa lang yung na-upload ko, pero yung mga template ko dito sa aking PC, nasa almost 1 terabyte. So, nag-upload ako consistent ako na nag-upload dito ng mga bagong template na nakukuha at mga binibili din. At yung mga iba dito ay sarili ko lang ding mga gawa. So i-message nyo lang ako kung gusto nyo mag-avail nito sa aking Facebook page. Hindi ko lang naman pinipilit na mag-avail na itong template na to, inuulit ko, okay pa rin naman talaga na marunong kayong gumawa ng template. Goods na goods yun. Kasi pag may mga request si client na mga template na gusto nila, yung ganun yung itsura, magagawa nyo na. Pero kung gusto nyo mabilisan, syempre makakasave kayo ng time. So ganun naman yung panahon ngayon, mabilisan na. Kailangan may mga template ka na lang din para halimbawa ayun yung magustuhan mo at isinadjust mo ay clients magustuhan din niya, edi makakapag-entertain ka pa ng next customer, diba? So ayun, isipin nyo, time, makakapag-save ka ng time
So lahat ng template ko na nakikita nyo na nandun sa Facebook ko, ma-avail nyo yun dito, one-time payment. At inuulit ko, hindi ko kayo pinipilit. Kung magaling kang magawa ng template at alam mo naman kung saan nakakuha yung mga template, edi good for you. So ayun lang, no. Sana nakatulong ako dito sa video natin at sa mga newbie rin dyan. Mas maigay kung newbie ka, kung magaling ka ng gumawa ng template, very good for you. Talagang okay naman talaga yung ganon. Pero kung kagaya mo ako na hindi marunong din gumawa ng template, minsan nga sa Canva, gumagawa lang din ako dyan. Sa Canva, napakadali. Pwede rin kayo mag-avail sa akin ng Canva, message nyo lang din ako, no. So ayun, ganun lang. Etong video natin, paano gumamit ng WinRAR, sana natutunan nyo. Kasi napakalaking maisisave nyo na space kung marunong kayong gumamit ng WinRAR. Ganun lang, no? I-extract nyo lang at i-download nyo dito sa WinRAR. Google lang kayo, WinRAR, tapos click nyo to, 64-bit. Pagka-click nyo yan, automatic na yan magda-download. Ayun, no? Start download, tapos install nyo lang. Ayun na yun, wala na kayong ibang gagawin pa. Good to go na yun. Wala kayong babayaran sa paggamit ng WinRAR. So, inuulit ko, kung gusto nyo mag-avail ng template para ma-maintain ko din yung aking cloud server. Ayan, one-time payment lang. Ito, sarili kong cloud server to. Binabayaran ko siyang monthly. Nasa parang pagka 200 gig, parang mga nasa 150 ata. Pagka 2 terabyte, nasa 400. Ayan, no? So kung i-upload ko yung mga nasa almost 1 terabyte ko na template dito para ma-access nyo din, tulungan lang din tayo na ma-maintain yung cloud server ko, no? So ayun, sa mga magagaling ng gumawa ng template, good for you. And then sa mga kagaya ko ng mga bopols gumawa, at least marunong rin tayong gumawa ng template kasi maigi pa rin na marunong talaga tayong gumawa ng template. Ayun, wag rin asa sa template. Sabi nga ni Tropang Bentec, wag asa sa template kahit papano, mag-aaral tayo. At kasi yung mga template na nandito, pwede nyo rin yung ma-edit para makagawa kayo ng sarili nyong template. So ayun lang, like, share, and subscribe. Salamat sa suporta nyo mga tropa. Power! Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito? Mamigay ka naman. Ugali nagkahaman, hirap mo